harassment, disbarment case filed against me. Isa lang ang nakikita ko dyan. Pananakot yan para ako'y tumahimik and hurt me where they think and I will agree with them. Sa mundong ito, para ka matuto, mag-aral ka. Hindi para makapanakit ka ng kapwa mo. Hindi ka matututo doon. Ibang bagay ang matututunan. Na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Sinong involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. I'm referring to the special provision in the BICAM report. Napansin ko po talaga, there were about 12 or 13 pages containing about 28 blanks. Kanina po, nilapitan ako ni Senator Ping. Pagtulungan natin, sabi niya. Thank you, Mr. President. Danagan Balita News Update. Danagan Balita. Danagan Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Sa channel na to di ka maliligaw, oras-oras may bago, laging handang sumigaw. Mula sa kalsada, gobyerno at alright, makinig muna tayo mga kabitan sa bagong sound check ko natin. walang bias, walang bahid na dumi. Kung ano ang totoo, yun na nga maririnig. Makinig, manood, di ka mabibitin. Kaya Danagan Balita Channel, yun ang iyong sundin. Danagan Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Pag may trahedya mayroong sakuna, agad-agad na uulat, hindi pabaya. Hustisya para sa masa, di nagbulag-bulagan. Lahat ng panig ilalapas, hindi lalabuan. Di na kailangan pang umanap ng iba. Pag gusto mong malaman, dito mo yan makuha. Hatid namin ay tapat at patas, kaya Danagan Balita Channel lang batas. Yo, laging updated, oras-oras may bago, laging mainit. Danagan Balita Channel, walang halong mali. Kung gusto mo ng totoo, dito ka na pray. Danagan subok na sa balita, matagal nang umirima para radyo o social media. Di nagpapahuli sa bayanihan, prinsipyong di mababayaran. Huwag kalimutang i-like and share para lagi kang updated sa mga kaganapan dito sa ating lipunan. Danagang Balita, totoong maaasahan. Di natatakot tumastigo sa mga politikong buhaya sa Kongreso. Alright, nagbabalik na tayo mga kabalitaan dito ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Welcome ho sa lahat. Danagan Balita Channel. Okay lang po ba mga kabalitaan yung ating background ngayon? Okay lang po ho ba? Nakalimutan ko yung production na hindi ko tuloy mabanggit-banggit dito. Alright, so ngayon po mga kabalitaan, nawala yung setting. Saglit lang ha, yung setting muna. Titignan ho natin. Okay. Ayun. Okay, so ayun na. Nakita na ho natin mga kabalitaan. Alright, so ngayon po ay meron na naman ho tayong pag-uusapan mga kabalitaan, yung atin hong nakalap sa loob ng 24 oras. Ngayon po mga kabalitaan ay nakakaramdam na ho sila ng panggigipit mula ho sa Malacanang at mula din ho sa camera. Itong si Attorney Vic Rodriguez mga kabalitaan ay ginigipit ho na ho ngayon. Ginigipit na ho ngayon, malamang magkasabwat na naman tong camera at Malacanang. Dahil gusto nila itong patatahimikin. Alam niyo po 'di ba, sila si Kong Ungab, sila po yung nangunguna ho sa pagpapalabas pasabog ng anomalya ho sa bicameral report, na kung saan po ang daming insertion, ang dami hong blanco, parang ilan lang yata tong blanco nakikita nung time na yun, hindi pa nila nakita lahat talaga, no? At nakabinbin pa rin ho ito sa Korte Suprema ang kasong ito. At kailangan talagang humarap itong si Attorney Vic Rodriguez bilang abogado rin ho. Para kung magkakaroon ho ng oral arguments,
may kapangyarihan nung haharap itong si Attorney Vic Rodriguez. Kaso nga lang, ito siguro yung nakita nilang pamamaraan mga kabitan na hindi ho makakaharap at makakasali sa oral arguments. Itong si Attorney Vic Rodriguez ay kanila pong sinampahan ng disbarment case sa isang nagpapanggap rin di umano ng abogado. Napamangkin pa daw ito ni former President yata, Vice President Jejomar Binay, na hindi naman ho siya talaga kilala ho sa larangan ng politika. Malamang, ito po yung ginawang kasangkapan ho ng Malacanang o di kaya ng House of Reptiles or Retaliations mga kabalitaan. Yun po yung nakikita ho natin at yun din po ang nakikita mga kabitaan ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi po siya natatakot kahit po siya ay kakasuhan, madidisbar ho mga kabitaan dahil siya po ay talagang paninindigan niya po yung kanyang mga ipinaglalaban hong karapatan, lalo na ho na mapanagot itong mga kawatang politiko dyan sa House of Retaliations and Reptiles mga kabalitaan. Lalo na rin ho itong si Cheese Escudero na inamin niya dito na itong tinatawag kong isang political demolition laban ho sa kanya ay gawa-gawa ho ni Tamba mga kabalitaan. Ni dambuhalang batang bunjing dyan sa kamera na napaka-spoiled brat mga kabalitaan. Ginagawa no siya, nagpalabas sila ng video na pumasok daw siya sa office ni Speaker of the Crocs. And then ngayon, meron naman siyang kaibigan na nakatanggap ng 1% na budget ho sa flood control projects na hindi inuuna yung binabatikos yung mga 99% ang nakakatanggap ng buo ho mga kabitaan. Inuuna pang binatikos itong kaibigan ni Cheese Escudero na saan ba yun? Saan ba yan si Cheese Escudero? Parang sa kanyang lugar din mga kabitaan, Mindoro ba yun? Correct me if I'm wrong guys ha. So hindi inuuna. Kinukonekta ho itong taong ito na kontraktor na kaibigan umano dahil donor daw ito, contributor di umano ito ni Cheese Escudero. So klaro daw, sabi ni Escudero na isa itong political demolition laban ho sa kanya mga kabalitaan. At ito pong si Congressman or Senador na ngayon, Marcoleta mga kabalitaan, talagang hindi na ho ito makakapurma si dambuhalang batang bonjing dyan mga kabalitaan sa Kamara. Dahil una isa sa publiko na ho nila yung pagdinig ng bicameral. Pangalawa ho, isasama na ho yung mga pangalang kongresista, pati na ho yung mga larawan ho nito sa panukalang batas kung saan, kung sila po'y magnanakaw o sila po'y magnakaw, ay agad-agad na ho itong malalaman kung sino-sino itong mga buayang ito, mga kabaitaan. So, madali na hong ma-identify ho ito. At hindi lang ho yan mga kabaitaan na gustong mangyari din ni Senador Marcoleta. Meron ho siyang pasabog din ho dito na siya din mismo ay nakita niya na merong 28 blanks sa isang 13 na pahina ho ng bicameral mga kabaitaan na ayon pa ay nagiging budget ho ng taunang budget ng 2025. Napasama daw mga kabaitaan. In which, yun din po ang isinampang kaso nila ni Atty. Ungab o ni Congressman Ungab at nitong si Atty. Vic Rodriguez sa Korte Suprema. So kung ating titingnan, makikita ho natin yung pattern or trend mga kabalitaan na ito ay may connection ho sa panggigipit. Sila ay ginigipit ho talaga ng mga inakusahang buhayang politiko. Lalo na dyan sa Malacanang na dating miyembro kasama ng Duterte Party ho mga kabalitaan, yung grupo ni Tatay Digong Duterte ngayon ay nagkaroon ng mataas na posisyon at ngayon pumanig ho sa isang bangag na presidente mga kabalitaan. Para ho maintindihan natin lahat kung ano ho itong mga pinagsasabi ho natin, sabayan niyo po akong manood dito ho sa ating video presentation sa mga oras na ito mga kabitan. Dito muna tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Anyway, teka muna. Ano ba ang nangyari? Atty. Vic Rodriguez, sir? Magandang gabi po sa inyo, si Henry Uri at si Karen sa DCRH. Magandang gabi po, Atty. Vic. Hi Karen, hello Henry, magandang gabi sa inyo at magandang Yes, sir. gabi sa lahat ng inyong taga-subaybay. Salamat sa napakaking pagkakataong ito. Magandang gabi sa inyo lahat. Yes. Sir, pwede po kaming pa-autograph ng book mo. Oo. Sabi mo yan, sir, ha? Kasal dyan. Sige, sir. How are you doing, Tony? Ito, back in my private practice, take advantage of my private practice for as long as I'm still a certified lawyer. Teka muna. A harassment disbarment case. Para sa mga nakikinig partner, ano muna, yung iba nakabasa na, yung iba hindi pa alam. Itong librong Kingmaker, ano bang laman ito? Bakit ang sinasabi niyong nagsampa ng disbarment laban sa inyo
ay, in my view, the disclosures, regardless of their truthfulness, were not mere storytelling, but a calculated act tied to personal interest and political ambition. Such actions, prohibited under the Code of Professional Responsibility and Accountability, misuse client confidences and undermine public trust in the legal profession, especially when committed by someone closely tied to the highest office in the land. Attorney Vic, ano ba ito? Ano ba itong Kingmaker? Ba't ganun ang akusasyon sa inyo? Unang-una, Henry at Karen, I do not know the non-lawyer who filed this harassment and disbarment case against me today. Alaman ko lang din yan sa media, katulad ninyo. And nasundan ko yung iyong pagbasa ng kanyang naging press statement. Personally, ang aking treatment kasi sa mga bagay-bagay, Henry at Karen, pag maliit na issue or non-issue, it deserves small answer or no answer at all. And yung kanyang sinasabing in his view, with all due respect to this non-lawyer, his personal view or his own view does not carry any sway or weight para sa akin. At lalo na sa mga mundo at sa sirkulo ng mga abogado. Yung libro, kung nabasa man niya, maraming salamat. At tinangkilik niya yung aking libro. At sinasabi niyang may violation of anything in the professional Code of Responsibility, pananaw niya yun. Pero hindi kami magkakilala, hindi ko siya nakasalamuha ni minsan, at walang halaga sa akin ang kanyang personal na book review o personal na opinion o kuro-kuro. Sapagkat I was told I'm also gathering information about this fellow. Unfortunately for him, under bar pa pala siya. Or sabi na bar flanker daw siya. I'm not sure, but ito ang lumalabas sa background niya. Okay. Pero Attorney Vic Rodriguez, sir, when we say kasi disbarment, kami na hindi po ako lawyer, pero when you say disbarment kasi it means gusto mo tanggalan ang isang abogado ng lisensya para makapagtrabaho siya sa kanyang field, which is the field of law. At sa Supreme Court niya pa po ito final, ano? So mawawalan po kayo ng What if I told you that teenagers are building businesses with AI, while the only AI you know is nyo dito? Yan yung magiging resulta, pinagtatangkaan, tinatakot ako, natatanggalan ako ng lisensya bilang abogado. Karen at Henry, at ang tanging pag-aabogado lang ang nalalaman kong kabuhayan. Dito ako kukuha ng aking pagpapataguyod sa aking pamilya at pagpapaaral sa aking mga batang anak. At marangal ang aking hanap buhay. Kung ito, yung pagsasalita ng katotohanan, pagbubulgar, nung anomalya sa 2025 unconstitutional, illegal, immoral national budget, yung pagbubulgar diyan sa linustay na bilyong-bilyong piso flood control funds, yung pagbubulgar diyan sa Bulilyaso at Mahiwaga at mga multong 5,500 ghost projects. Kung ang kapalit ay ang aking lisensya, kung ang kapalit ng aking pagpanig sa sambayan ng Pilipino ay ang aking lisensya, maisog kong haharapin kung anuman ang meron pagdating ng panahon kung ito ay bibigyang daan ng Korte Suprema. Yun ang so ito hong hindi ako natatakot. Opo. So ito hong isyong itong ibinabato sa inyo sa inyong pagkakasabi, marahil ay bunga ng inyong pagsasalita at paglalantad ng mga katiwalian na Atty. Vic? There is no other way to look at it, Henry, sapagkat unang-una walang personalidad yung nagsampa ng disbarment case laban sa akin. Hindi ko siya kilala, minsan ay hindi nag-cruise ang aming landas, hindi ko siya kaano-ano, hindi ko siya kliyente, at wala kaming relasyon personal o professional. At hindi I think he doesn't have any personality at all to file and institute the disbarment case against me. Mahirap ba hong malaman kung sino ang nasa likod ng taong ito na nagsampa ng habla laban sa inyo? Wala akong ibang makitang direksyon, although I'm gathering more facts. May lumalabas na pangalan, isang mataas na dating opisyal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte na kumalas na rin sa kanyang partido at kumalas na rin sa kanyang hanay at ngayon ay nalalagay sa maganda dahil tumawid sa kasalukuyang administrasyon. But these are all raw information still, since ito naman ay lumabas lamang kani-kaninang mga alas 4 siguro ng hapon, and ako'y nasa labas ngayon and meeting with my clients. But I'm gathering as much information na kaya kong makuha, and I have yet to receive a copy
of this harassment disbarment case Opo. filed against me. Pero lumalabas po kasi na nasa social media na rin, Attorney Vic Rodriguez, sir, na yung libro po, yung explosive tell-all book niyo po, ang medyo nakikita nating pinupuntirya dito, yung Kingmaker, ito yung basihan for the disbarment case. And sinasabi dito, through that book, through your book, Attorney Vic Rodriguez, sir, ay meron po kayong mga reveal, and I quote, revealing confidential matters from the President's 2022 campaign and early months of the Marcos administration. Yun daw po yung basihan ng reklamo po for the disbarment. Now, sir, I will ask you directly na po, did you reveal any confidential information o matters regarding the campaign po ng ating Pangulo ngayon noong 2022? At the same time, what is the relationship between an attorney and isa pong tao po na tumatakbo for a position? Meron po ba kayong client confidentiality agreement? Meron po bang ganon? Pero kasi po pag kampanya, you're running for public office, so dapat po transparent po lahat, gastos, everything, sino po ang mga nag-donate, sino po nagbigay. Tama po ba? Or ako po ay kailangan i-educate po sa mga ganito? Go ahead, attorney. Me as well. Tama yun, Henry at Karen, yung inyong yung tanong, yun din kasi ang aking tanong. Sino ba yung taong yan? Hindi ko siya nakasalamuha. So ano ang basihan niya na ako'y akusahan that I have violated some confidentiality between me and my candidate way back in 2022, who is the president of our country? Opo. Ang tanong ko sa taong yan, para lang din maunawaan ng mga kababayan, what do you know? How much do you know? Or do you really know anything para ka mag-akusa sa akin? Nasaan ka nung naghihirap kami ni Bongbong Marcos? Paano mo nalaman na meron akong linabag na confidentiality sa relasyon namin ni Bongbong Marcos yung walang gustong sumama sa amin? Nasaan ka nung ako ay nasa Malacanang? So yan yung mga bagay na dapat niyang sagutin at aking handang isulat at ilahad pagka natanggap ko na yung kopya ng kanyang harassment disbarment case filed against me. Isa lang ang nakikita ko diyan. They want me to shut my mouth and stop all these exposés and fair criticisms that we are hurling against this Marcos administration. Attorney Vic, kayo ba'y may mga kasos na nakabinbin, nakasampa sa Supreme Court, kagaya sa tao ng budget na may anomalya, so to speak, issues pending to the Supreme Court, na kayo ay tatayo, kayo ay abogado, haharap kayo sa oral argument? Meron bang mga ganyan? Meron, Henry. Yung pinakamalaki ay yung illegal, immoral, unconstitutional, invalid, and unconscionable 2025 national budget. Maari bang ay nakabinbin. Maari bang kaya kayo'y pinadidisbar sa tingin ninyo para wala na kayo't madidisbar kahit mawawalan kayo ng lisensya, therefore mawawalan din kayo ng karapatan tumayo para sa inyong ipinaglalabang ito sa Korte Suprema? Maari yun, Henry, sapagkat matatanggalan nga ako ng lisensya. Hindi pa rin magbabago ang aking standing dahil ako'y petitioner. So kahit ako ay tanggalan ng lisensya, ang mababawasan lamang sa akin ay yung aking karapatan na aktibong mag-participate sa oral argument. But the case will remain, it will stand on its own kahit ako'y tanggalan ng lisensya. Ang isang nakikita ko talaga lang dito, pananakot yan para ako'y tumahimik and hurt me where they think, and I will agree with them. It will hurt me the most, yung aking livelihood, yung aking kabuhayan. Dahil yan lang ang aking pinagkukunan upang maitaguyod ko ng marangal ang aking pamilya at mapag-aral ko ang aking mga batang anak. O baka naman, partner, baka naman si Attorney Vic ay meron pang malaking papuputukin na ngayon pa lamang ay pinapatay na ang Cindy para hindi na maglagablab. Ilalabas niya sa susunod na libro niya. Meron ba kayo? Baka may naamoy silang ilalabas ninyo kaya ngayon pa lamang ay kayo'y pinatatahimik na. Maaari din yan, pero hindi ako natatakot sa ganito eh. Hindi ako natatakot sa ganito. Kung sila ay ang molye ng kanilang pagkatao ay maduduwag sa ganitong pagbabanta, hindi ako. Hindi tayo atras. Nagkamali sila ng approach. Hindi ganyan. Lalo nyo lang pinag-aalab, sinisilaban ang aking damdamin at damdamin ng wala naman kayong mga death threat na natatanggap. Hindi naman siguro nila padadala sa akin, pero triple ang aking pag-iingat at hindi malabas kung hindi kinakailangan. Opo. Siguro final na lang po on my part naman, Attorney Vic Rodriguez, sir. Sabi po kasi nung nagsampa ng kaso sa inyo for the disbarment, hindi daw siya naghahanap ng political confrontation, pero guidance daw ng Honorable Court to educate the members of the bar, like myself, sabi niya. Pero sabi niyo, entity po, hindi po siya lawyer. Pero yun po ang kanyang statement. Sabi niya, ayaw daw niya ng
political confrontation, ayaw niya ng confrontation. Pero kayo po, lalaban po ba kayo? Sasampahan niyo rin po ba siya ng kaso? I do not want to telegraph my next move. At yung sinasabi niyang nais lang niyang matuto at magabayan ng Korte Suprema, alam mo, sa mundong ito, para ka matuto, mag-aral ka. Hindi para makapanakit ka ng kapwa mo, hindi ka matututo doon. Ibang bagay ang matututunan mo. Pero kung may nais kang matanong sa buhay mo, magsikap ka, magpunyagi ka, mag-aral ka. Alright. Attorney Vic, thank you so much. Yun ang napakatinding resback ko ni Attorney Vic Rodriguez. Kung gusto mong matuto, huwag mong idadaan sa ganitong sistema, mag-aral ka para may matutunan ka, mga kabaitan. Iyon ang sampa pala ng kaso ni Attorney Vic dito. Ano pala, mapagpanggap na abogado, hindi din pala to abogado di ba? So parang may ano talaga, may mga tao nasa likod ho nagsasampa ng kasong disbarment laban ho kay Attorney Vic Rodriguez. Sayang si Attorney Vic Rodriguez, mga kabaitan, hindi ho napasok ko natin, kaso alam ko minamaneuver ho yun, mga kabaitan. Duda lang ho ako niyan para hindi makapasok, mga kabalitaan. Kaya kung nakapasok itong si Vic Rodriguez, may ano na sana, no? Maganda na sana yung team ho dyan sa Senado at may partner sana itong si Attorney Senador Rodante Marcoleta, mga kabalitaan. Kasi hindi rin basta-bastang abogado itong si Attorney Vic Rodriguez. Matalino din ho ito, mga kabaitaan. Kaso nga lang, ang administrasyong ito, pag pinupuna mo, inilalabas mo yung kanilang mga nangangamoy tae, mga kabalitaan. Pasensya na po sa mga kumakain ho ngayon, sa mga nanonood, talagang babalikan ho kayo, re-resbackan ho kayo. Yun po, mga kabaitaan, ang nangyari ho pag ikaw ay bangag. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang Yun ang mangyayari ho, mga kabaitaan. Katatanim lang, harvest na agad. So, delikado ho yung administrasyong ito. Ang problema nga lang, mga kabalitaan, pag sila po ay mauhulog sa kanilang inuupuan, sigurado ho, mga kabalitaan, mararamdaman na ho nila ang hagupit, ang hagupit ng pamaypay ho ng agila, mga kabalitaan. Ay panalangin ho natin itong si Attorney Vic Rodriguez. Alam naman ho natin, hindi naman talaga ito matatalo hindi ito matidisbar. Wala ho siyang nilabag at nasa konstitusyon ho yung pagpapahayag ng ating saloobin, ating opinyon, at abogado ho ito, alam niya po kung ano po yung mga sinusulat niya at mga sinasabi niya patungkol ho sa mga korupsyon na ginagawa ho sa administrasyong ito, mga kabalitaan. Anyway, dito ho tayo sa isa pang senador na si Senator Cheese Escudero, si SP, mga kabalitaan. Nakaranas din po ng panggigipit ho ngayon, ayon pa niya, dyan sa Kamara. Sino pa ba yung nagpapalabas doon ng video dyan? Yung talagang gustong ma-impeach itong si Inday Sara Duterte. Dahil nga po, maanghang yung kanya mga binitawang salita laban ho sa Kamara, patungkol ho sa kanilang pag-archive sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, gumagawa na naman ho sila ng hakbang ho, mga kabalitaan. Itong mga buaya ho dyan, mga kabalitaan. Talagang walang puso itong mga hinampak ng mga animal, mga kabalitaan. Talagang walang puso talaga to Hindi nila iniisip na ilan lang ho sila o ilan lang ho yung botong nakuha nila, 300,000, 500,000. Kumpara ho sa mga senador na buong mamamayang Pilipino ang pipili ho sa'yo para ikaw iluklok sa Senado. So napakalayo ho, mga kabalitaan. Pero pag umasta ho ito, kala mo kung sino talagang mga matatalino at matitinong individual, mga tunglisista pa naman, mga kabalitaan. Saan ba nagmula yung korupsyon? Hindi diyan sa Kamara. Ba't ba nagkaroon ho at parang binabaha na ho tayo ng mga kawatang kongresista diyan sa Kamara? Hindi yung kanilang liderato, spoiled brat lang itong dambuhalang batang bunjing, mga kabalitaan, itong si Tambaloslos. Napakapal ng muka. Pag nagsalita po itong mga kabalitaan, talagang bunjing na bunjing Ito po ay nagmula sa bibig ni Senador Aimee, mga kabalitaan. Sariling pinsan na ho yan nagsabi na, dambuhalang batang bunjing, mga kabalitaan. So pakinggan natin yung rebuttal din dito ni Senate President Cheese Escudero, mga kabalitaan. Na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one,
Ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero taga labas. Sir, obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir. Uy, magsisingit lang ako. Sir, mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, Okay na, huy. So, sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, sinasabi niyo po? Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? Yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, naman, ay taga-house. Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas, as if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Yes, Nipa. Kasi na-campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, masama ba to o walang mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. So, sir, kung magkaroon ng Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo sa... Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Sir, kung kontrako na, sir, tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya.
SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Wala ako dito nun. Bibigay namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. 4th civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan. Ano lang, SP? So yun po mga kabalitaan, no? At ito pong overview lang po, no? Kunting kaalaman lang ho sa lahat mga kabalitaan. Ayon pa ho sa sinasabi ho dito ni Mayor Magalong mga kabalitaan, yung kanyang pasabog ho. Ang estilo pala, sa hindi nakakaalam, ang estilo ho pala, para ho sila makakulimbat ng pera mga kabalitaan mula ho sa flood control projects. Ang ginagawa ho nila, kumbaga ririntahan lang pala itong pangalan. Kunyari, ang isang kontraktor ay Danagan Construction Construction Company Incorporated. Danagan Construction Company Incorporated, DCCI. So ako po, license po akong kontraktor. So ang ginagawa pala dito ho, ayon pa ni Magalong, na hihiramin lang ho nila pala yung pangalan, lisensya ko. Tapos sila na ho ang magpapalakad sa loob dyan sa kamera. Ngayon, babayaran lang ho nila ako, depende sa kanilang gusto o di kaya mapag-uusapan, dahil kung sasabihin ho ng mga tunglisistang ito, bibigyan lang kita ng 5 or 3% para ho na magkaroon lang ka lang ng para sa iyo. Ganun ho pala pamamaraan ho. Tapos, ang gagawa ho, hindi yung DCCI, yung Danagan Construction Company Incorporated. Halimbawa lang po yan yung DCCI. Yun po ang ginagawa mga kabalitaan ng mga tunggisista at sila na ho. Dahil sila po, it's either yung totoong kontraktor, either kamag-anak nila or sila mismo yung nagmamayari ho nito. Sila ho ang gagawa at gagawin yung proyekto na iyon mga kabalitaan. So babayaran lang ho talaga. Yun po yung kwento ni Magalong. So makikita ho natin na meron talagang kabulastugan, meron ho talagang corruption na nagaganap ho. Pag-uusapan ho natin yung flood control project mga kabalitaan. Ang resulta, pag may baha, wala lang. Magiging substandard na ho yung mga materials ginagamit dahil hindi na ho talaga buo. Kasi bawat kabilya may presyo yan, may halaga ho yan. Kunyari, yung kabilyang ginagamit ho nila, yung pinakamalaki, hindi ako kabisado dito, sabihin natin, number 20, sabihin na lang natin. O, number 20, pinakamalaki na kunyari yan. So, pag natapyasan ho yan ng budget, instead na yung number 20 na kabilyang gagamitin ho, bibili na lang ho sila ng numero 5. Kasi nga, napakalaki yung tapyas Napakalaki yung binawas para ho kulimbatin ho nila dito mga kabalitaan. So, magiging substandard na ho yung materials, hindi na ho yung kung ano yung nakasaad ho doon para sa pag-purchase ng materials ay iba na ho mga kabalitaan. Kaya pag binagyo, bumaha, natutukla po yung mga semento, makikita mo yung sobrang nipis na mga kabilyang ginagamit. So hindi na ho pulido mga kabalitaan. Yun po ang diskarte sa hindi nakakalam, diskarte ho. Ririntahan lang po nila yung totoong construction company at meron ho silang sa kaliwa ho nila, meron na ho sila talagang sariling company na yun po ang aming construction company na sila ang gagawa sa proyektong kanilang pinoproposo sa dyan sa Kamara. Sinampal na talaga sila ng panahon para malaman ho itong kanilang walang katapusang pagnakaw ho sa pera ni Juan mga kabalitaan. And then, dito ka naman kay Senador Marcoleta, speaking of Tamba mga kabaitaan, itong dambuhalang batang bonjeng dyan sa Kamara. So, si Tamba ngayon, ewan ko lang, anong gagawing hakbang para ho alam nyo po, pag yung tao po ay talagang na-use niya na, kumbaga sanay na ho siya sa pangungulimbat, kahit anong gagawin ho ng Senado, hahanap talaga yan ng paraan para makakulimbat. Kaya titignan ho bawat proyekto sa kanilang distrito, kung ito ba talaga, yung budget na ilalaan dito ay ibinubuhos ba talaga mga kabaitaan. Ito, panoorin natin si Senador Marcoleta. Talagang tinamaan ho ng lintik dito itong si Tambaluslos. Talagang mawawalan ho siya ng pag-asa ho dito mga kabaitaan. Papalaguin yung kanyang bulsa na mula ho sa pera ni Juan de la Cruz. Ito po si Senador Marcoleta.
Mr. President, I hope my friend is still able to accommodate a few questions. Yes, Mr. President, to my idol, my campaign partner in last 2022. Thank you, Mr. President. I am one of the supporters of this concurrent resolution, Mr. President. But my only concern are the practical issues that might all be the concern of our people. Like when we say public access or public participation, how much can we give to our people? Because we might not be able to manage people's expectation. There's so many information that we have itemized in these concurrent resolutions. We have not yet, for example, enacted this freedom of information bill. And of course, there is a twin bill in that, the right of reply. We may be raising people's expectation unnecessarily by citing the Constitution, people's right to information, especially on the transactions, the fields of transactions, and then we will put that limitation as provided by law. Mr. President, the senators are national representatives, our people. The House of Representatives is comprised of more than 300 district representatives and party lists. They too are elected representatives of our people. In this concurrent resolution, we are admitting, although impliedly, that our mandate of safeguarding the people's money needs people's participation. Parang hindi kompleto. Ba't kailangan pa naming tulungan kayo? You were there, you were elected. Baka hindi po kaya baka isipin sa atin ng tao yan, Mr. President. Nandiyan na nga kayo eh. Now you are making a concurrent resolution. It is as if that you cannot do your job fully. Hindi naman sa ayaw naming tulungan kayo. We are always ready to help you. The people are also interested in guarding the people's money. Pero saan ba kami talaga makakatulong sa inyo? Pagdating sa... Kasi po, ako po bilang isang naging congressman, Mr. President, may access na po ako sa information. Like, bago po ako mag-graduate sa House, ito pong pinakahuling budget, 2025 budget. Mr. President, when we were already on the first day of plenary debates, alam po ninyo, yung unang subject matter sa first day on plenary debates, ito po yung general principles. Wala pa pong agencies, Mr. President. I was about to ask some questions on the parameters set out by our national economic cluster. Hindi po ako nakapagtanong, Mr. President. A battalion of my colleagues prevented me from asking questions. So, Mr. President, kung ako po ay nandun na mismo, gusto kong magtanong man lang ng ilang tanong, hindi pa po ako nakapagtanong eh. Paano kaya po yung mga kababayan natin? How do we assure them? We wanted to give them a level of expectation, Mr. President. How do we do it? Paano natin sila pagbibigyan ng yung participation will be heard, it will be recognized, it will be vetted, kagaya po ng tinatanong ni Senator Soto kanina. Interesado siya rin na talagang malaman talaga. Talaga bang madidinig? Yan po ang gusto kong itanong, Mr. President. Well, Mr. President, in the resolution, we also required that both houses should come up with
feedback mechanism, Mr. President. Kasi nga, you're absolutely correct, His Honor, that the information will be out there. People will be encouraged to look at the different details of the of our budget, and they will do their own analysis. But they have no way of reaching out to the senators. They have no way of reaching out to their representatives. There's no way for them to send their feedbacks. So that's why in this resolution we also included a platform through their websites that people can now send their feedbacks, Mr. President. So it comes full circle. The information is there, but we also receive information. So that is the concept, Mr. President, that we are envisioning. That will be going back to my original question, Mr. President. Kasi sasabihin sa akin nung public, ano ba yung pwede kong gawin na hindi mo pwedeng gawin? Nandiyan ka eh. Nakabantay ka nga dyan eh. Gusto kong malaman, sabi niya, Mr. President, yung hindi mo kayang gawin, kami nang gagawa. Yun ang exactly na gusto ko sana malaman kasi yung tao po naghihintay. Gusto rin nilang tumulong siguro, bakit naman hindi? But what are those things? What are those information that they themselves should access that we cannot do? Well, Mr. President, like for example, meron ba tayong slide? Yung my X-check? Can you flash it? Mr. President, I'll flash a slide, no? And when we were doing the analysis of the process, we found out that only the NEP and the GAA is publicly available through the website, Mr. President. So if you are, let's say, a budget analyst, no? You want to analyze the budget, ito, Mr. President, only the NEP and the GAA is available in the internet. All the rest of the documents in between are not available. So if you want to analyze the budget, especially the movements, it's very difficult for analysts to track the movements because those information is not available in their website. So yun yung gagawin natin available, Mr. President. That the movement in the budget, especially critical documents, will be uploaded as mandated by the two houses, Mr. President. And each of the senators of this republic, Mr. President, is in a position to secure the assistance of a budget analyst. Not necessarily, Mr. President. People expect us to know the basic of the budget process and budget analysis. Of course, not all of us come from the same background, but the public expect us to know at least the basics, Mr. President. That is the point, Mr. President. Ako po, dahil neophyte ako, I would expect a lot of assistance from my staff, mga kaibigan po namin na makakatulong sa pag-a-analyze ng budget. Importante correct, po kasi ito. So sasabihin sa akin nung mga kabarangay ko halimbawa, which constitute a small portion of the public, bakit mo pa kailangan itong mga barangay mo? Meron kang mga staff na doon na mag-a-analyze dyan, matutulungan ka. Siguro hindi na kami kailangan sapagkat kami napakarami rin naming problema. Tsaka mas meron kayong paraan at saka kayo may mga tao din kayo na talagang tutulong sa inyo. Parang sa kanila ay kalabisan na. Parang hindi kami masyadong makakatulong dahil sa kayo naman ay merong karanasan at kung wala naman ay talagang maraming tutulong din sa inyo para pagtulong-tulungan yung pag-a-analyze ng budget without the people themselves. Except, for example, in other instances like the academe, talaga naman pong nakakatulong yan. Yes. At talagang nandyan naman po sila talaga. Yes. Not necessarily the general public. Yes. Ano po? Tama, Mr. President. In fact, typically, even here in the Senate, we engage the academe quite often, especially those who are involved in, let's say, public governance or political science. Parte ho yan ng kanilang mga aralin, Mr. President. So, in other words, we can also tap the academe to help analyze the budget. The budget is
it's a very complex document, and ang dami hong detalye. So if we can engage the academe to also participate in the analysis and help give us fruitful recommendations that can form part of our process, Mr. President. Yun pong 2025 budget, Mr. President, gusto ko po sanang gawing isang halimbawa ito. Nung matapos po yung BICAM, ako po ay member pa ng House of Representatives. Natanggap ko po yung BICAM report. Kung hindi po ako nagkakamali, mga December 6 po yun, 2025, but about 6:35 in the evening. So napakakapal po yun, siguro about 400 pages, if I'm not mistaken. I tried my best na sundan po talaga, pero given the limited time, kasi masyado nang sigido po yun eh. Ang napagtunan ko na lamang po ng pansin, yung pinakahuli, Mr. President, I'm referring to the special provision in the BICAM report. Napansin ko po talaga, there were about 12 or 13 pages containing about 28 blanks. So ang ginawa ko po, Mr. President, ay tinignan ko po, pinagsikapan ko pong hanapin kung merong instruction na nandun nakalagay, like I was expecting that an annex is appended in the report where the material particulars that will be accomplished to fill up the blanks, the instruction to fill each and every blank in every page, sana nandoon yung, for example, on page 22 halimbawa, this is supposed to be the figure that will be written para maka-accomplish po yun. In other words, di ko po alam kung nagkamali ako, but I was unable to find a particular page signed by the conferees o ordering somebody, for example, the administrative staff of the House of Representatives or whoever was assigned to fill up those 28 blanks na nandun naman talaga halimbawa po and pinirmahan. Okay na rin siguro sa akin yun because hindi tayo mawawala because each blank has been designated with a particular data na ilalagay po sa blank. Wala po eh. So I was asking, nagpunta po ako sa office ng Secretary General. Nagbabakasakali po na makahingi ng, makita yung enrolled bill because sa ating tuntunin, I think even in the Senate, meron pong 3 or 4 copies na naiiwan po sa either the Senate or the House of Representatives. The problem is, wala naman akong access. Ito yung pinag-uusapan natin eh. Because I need to know, sino yung nag-fill up? Kasi po, nung ito'y submit na sa Office of the President in the form of enrolled bill, 4 na po yung signatories doon, Mr. President. Eh. The Speaker, and the Secretary General, the Senate President, and the Senate Secretary. Yung blank po sa pinakahuli, ay po ang para sa Pangulo na po. Doon sa pipirpa. So yung enrolled bill, kompleto na po yung detalye, but it did not tell the whole story as to who filled up and what is supposed to be filled up in all those material particulars. So yun pong public access natin, yung taong tutulong sa atin, paano po mapiprevent yung mga ganong pangyayari? Well, Mr. President, thank you for that question. In fact, I raised that to our technical team here in the Senate that those things should not happen in the 2026 budget. Not under my watch, Mr. President. That the members will be given blank materials to sign, Mr. President. I reminded them to be very strict in the review. Kung kailangan po 2, 3, 4 times to review the documents before letting the members sign, they should do it, Mr. President.
So that's a strong reminder to the technical staff, Mr. President. So I know that narinig ko rin yan, Mr. President, during the last budget season, Mr. President. I'm not very sure on the details, Mr. President. Personally, I didn't see any blank items, at least sa akin, Mr. President. But since that is an issue that came out, so I reminded our technical staff to be very detailed in scrutinizing the budget materials, Mr. President, especially the ones we will be signing, Mr. President. Thank you for your assurance, Mr. President. Kanina po, nilapitan ako ni Senator Ping. Pagtulungan natin, sabi niya. Thank you, Mr. President. Tulungan o pagtulungan? Thank you, Senator Marcoleta. Pagtulungan bukbukin, ha? Pagtulungan sisipain, pagtulungan na babastroke ni Ping Lacson at Senador Marcoleta itong si Tamba. Yun po ba siguro yung ibig sabihin? O pagtutulungan ho nilang para mabalangkas yung panukalang ito na magkakaroon ho na ng power ho ang taong bayan, malaman kung sino-sino po yung lumagda ho dito mga kabaitaan at sino-sino yung mga tao na agad-agad malalaman kung meron ho bang katiwalian sa mga proyekto at budget na kinukuha ho ng mga kongresista, mga kabaitaan. Yun po yung ibig sabihin ho ni Atty. Marcoleta. Medyo patawa lang ho dito si Atty. Marcoleta, mga kabaitaan. Si Senador Marcoleta. Pagtutulungan talaga, no? Makarumisbak na naman tong House of Retaliation and the Reptiles, mga kabaitaan ni Marcoleta. Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Sa channel na to, di Alright mga kapitan, kung nagustuhan niyo po ito at ang video presentation, huwag kalimutan po i-share nyo na at paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion para din po malaman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan. And of course mga kapitan, pasasalamatan din natin yung ating mga kapatid na nasa The Hague, Netherlands, na lagi hong tumatambay at binabantayan si Tatay Digong Duterte. And of course, yung ating laging sinasaladuhan na mga makabagong bayani ng ating bansang overseas Filipino workers. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay ho kayo. And assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim sa mga lupalop nating mundo around the world, ha? Lahat ng mga Muslim, Pilipino man o ibang lahi. At maraming salamat. Welcome mo kayo dito sa ating munting bahay. Masalamo sa inyong lahat. Di na kailangan pang umanap ng iba. At bago tayo magtapos mga kabalitaan, atin pong babatiin muna ito pong mga suking tagapakinig na ho natin dito, no? Mula Maynila na ngayon ay nakadistino ho sila ngayon sa Negros Island region. Matagal nang umirima para o social media. Pinagpapahuli sa... At pabati tayo kay sa mga empleyado ito ng ATC Company na si James Espacio. Driver ho siya ng Panel L300. And of course, si Christian Kemco, sales agent. And of course, si Arnel Silior, isang driver din ho ngayon mga kabaitan. And then Marty Mara, sales agent again. And of course, Jewel Suwan, branch manager, at si Irish Suwan, secretary, mga kabalitaan. Sana nakapag-subscribe sila ho sa atin mga kabalitaan, ano? At bagong viewer ho natin mga kabalitaan, well, sila po bumabiyahe daw papuntang kahit saang sulok ho ng Negros Island region. Ang pinapanood ho nila ay yung ating pong channel ho, yung video ho natin, lahat-lahat ng video mga kabaitaan. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta sa ating munting bahay mga kabalitaan. Alright, so dito na tayo nagtapos mga kabalitaan. Kita-kitso tayo sa darating na mga oras at sabay-sabay tayong tumutok mga kabaitan dito sa ating munting bahay. Oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan,
Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Luzon, Kabisayan ng Mindanao, saan maglupalo bating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay nito ay para kanatong tanan. And of course, diyan sa iba yung dagat, mga seafarers natin pala. Nakalimutan ko yata kanina mga kabitan. No? So sa mga seafarers natin, maraming salamat. Kinig, manood, di ka mabibitin. Kaya Danagan Balita Channel, yun ang iyong sundin. Danagan Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. God bless, Wawa, chip chip. Peace out. Danagan Balita Channel, oras na para malaman, walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Pag may trahedya mayroong sakuna, agad-agad na uulat. Lahat ng panig ilalabas.